Babangon ang Pilipinas, sigurado yan, Cathy. Paano, saan tayo magsisimula? Saan tayo magsisimula? Napakarami pong aspeto ng buhay ng mga tao doon ang naapektuhan. In fact, you can say na their whole lives have been wiped out by this tragedy. Gusto kong simulan sa medyo gobyerno, or mas simple ito, hindi ito buhay. Yung sa ating Doppler radar, Sir Chris, paano natin ito makukumpuni, paano ito magagamit para makapag-predict ulit ito ng weather disturbances, makabigay serbisyo ulit ang Pag-asa? Well, gaya nga na nabanggit po nila kanina, isa po sa mga grabe ang naging pinsala yung Doppler radar natin sa Giwan Eastern Samar. Now, I believe we've been coordinating with the concerned government agency and international government agency na nag-donate doon. And considering the fact na I think it's under insurance, hopefully ma-repair po kagad natin yon kasi napakalaking bagay po yung pagkakaroon natin ng mga Doppler radars. Ito po yung nagpapakita sa atin ng estimated distance at saka yung paglapit ng bagyo sa ating bansa. 400 kilometers away from the landmass. Dito po nagiging reliable ang ating Doppler radar. So hopefully ma-assess kung paano natin mare-recover or mare-rebuild yung ating Doppler radar station dito sa may Eastern Samar, as well as yung Tacloban station natin para continuous po yung pag-provide ng updates, meteorological data, lalong-lalo na po pag ganitong may mga landfalling na bagyo. Quick follow-up lang, Cathy. Ililipat po yun, Sir Chris, dahil ngayon nga tinamaan, nasira. Ililipat po ba? Yung mga Doppler radars po natin were built and placed strategically talaga. Now, with the current location of the G1 Doppler radar, I don't think na ililipat pa ito. Although, tingnan din natin yung consideration kung yung accessibility ba via road, air, or sea is okay pa dun sa current site nito para just in case yung immediate repair ay ma-fast track at magamit kagad na, ma-utilize kagad natin to para in the event na magkaroon ng panibagong bagyo and possibly affect the aforementioned areas, Eastern Samar or the Visayas area, ay makatulong po kagad yung that particular instrument, the Doppler radar, para matrack po natin prior to the landfall. Gaya nga po ng nasabi ni Yusek, babangon tayo. We Filipinos are known to be a resilient people. But where do we begin? DOH, what aspects are you looking into? First, ang ma-establish yung tinatawag na health system. So yan, providing potable water. SWD will provide shelter at saka food. Pagkatapos DOH will provide a public health system, sanitation, potable water supply. Pagkatapos po yung healthcare na ma-establish, psychosocial support. Tapos the government through DPWH will rebuild this city. Talagang rebuild. Electricity is most important. Order ni President Aquino yon na to establish and within the earliest time yung power ng Leyte. Ang isang consequence nito, yung pag wala pong power sa Leyte, walang power sa Bohol. Kung baka maalala nyo, meron din tayong earthquake victim sa Bohol. So wala silang power ngayon because of this effect. So kailangan ma-establish yung power electrification ng ating Leyte, the whole island of Leyte. Magkaka-power ang Bohol. Mapapaandar natin yung mga hospital and vital structures. So yan ang the way to do the immediate response to rehabilitate. Pero meron pang long-term construction. In fact, itong October lang kami natapos dun sa Typhoon Pablo. Yung sa power, sir, kailan daw po estimate na maibabalik yung kuryente na napakahalaga? Ang estimate sa amin is 1 to 2 months ang power grid na maibabalik. Now, sa power grid, hindi pa doon included yung distribution. Ay, nako. Kasi magkaka-power, makaka-supply ng power. Pero whether the houses and the people get power, yun ang problema. So, kasi down matagal yung pa to. Down yung lines. The magnitude and scale, this will be prolonged, but we will recover. We will recover, we will rebuild, we will build back better. Gusto ko lang po idagdag, no, yung sa sinasabi ni Sir na restoration po ng power, and then yun nga, yung problema kasi natin dyan is yung communication system natin. Kasama po sa pinadala nating personnel, yung 1,000 plus po na PNP personnel na pinadala natin doon is mga engineers. Sila po ay mga communication and electronics engineers para po tumulong, para po ma-restore natin yung communication lines natin dyan po sa Tacloban
and the affected areas. And then yun nga, kasama na po dito yung sa mga electronics and other aspects na binabanggit po kanina ni Yusek. Yusek, nawalan po ng bahay. Marami po tayong nababasa at napapanood na talagang nagpupumilit sumakay doon sa C-130, makaalis lamang ng Leyte, makaalis lamang sa lugar na yan. Ano po ang ginagawa ng gobyerno to prepare for itong mga homeless na umaalis, pumupunta posibleng Cebu, influx to Manila? Ano po ang ginagawa? Pina-prioritize sila, no? Inuuna natin yung may, of course, yung injured at yung vulnerable, the elderly, the very young, yung mga infants and children, kasi they cannot survive yung conditions natin ngayon sa Tacloban and the island of Leyte. So aalisin natin yun, and nakikita nyo pagdala ng supplies, nagsasakay sila ng a certain number of these vulnerable groups. So para ma-protect natin sila. Pagdating nila sa Cebu or Manila, DSWD will take care of relocating them. Many go to their own relatives. Kasi to self-help. So aside from self-help, may kamag-anak sila, na i-adapt sila, at from there, I'm sure magkakatrabaho liyan, makaka-recover. Lahat tayo magre-recover. But the government is assisting them, sir, along the way. Hindi lang po basta nasakay at nagamot. Talagang ano yan. Kasi nire-record yan kung sino ang sumakay, kung saan sila dinala. And if they need help and assistance, i-record din yan doon sa receiving area. Kasi like kami, alam na namin yung mga pinadalang may sakit, dinala sa East Avenue, may record kami doon, yung na-hospitalized that came from Tacloban. Is there a possibility, sir, that this will create problems in nearby cities of the areas and in Metro Manila because magkakaroon po ng migration? Yan ang usual na problem ng disaster. Pag hindi na-rebuild ng government quickly, the economy will dry up. So walang jobs, walang trabaho. Kahit na may bank houses ka doon at may hospital ka doon, if commerce and normalcy does not occur, people will migrate, lilipat sila, and that area will die. So importante din talaga sa government na establish talaga yung power, yung commerce, yung ma-protect yung mga businessmen. Some of the businessmen, sinasabi sa akin, Inspector, ayaw nang bumalik doon kasi nga na-traumatize sila nung niloot yung mga shops nila. They just wanted to open their stores to give food to the hungry. Pero nung tinangay lahat, parang na-traumatize din sila. So, parang ayaw na nila mag-business doon. So, let's go we need specific. to correct that. Let's go specific, Cathy. Sa mga pulis, 200 plus of them, with their families, posibleng nawala ng bahay, paano sila mananatili doon at i-police yung buong lugar at ibalik sa normal kung wala na po sila talagang bahay? Ano ang plano ng PNP? Meron naman po tayong mga programa sa PNP. Katulad nga po, nung kung maalala po natin, yung nangyari po sa Zamboanga, yung mga natin na PNP personnel doon na naapektuhan ng problema ay binigyan po ng tulong ng ating Chief PNP. Nagbigay po siya ng mga monetary help dito po sa mga ating mga affected personnel. So, just the same dito po sa incidenteng ito dahil sa bagyo, magkakaroon po ng mga pagtulong ang ating pong national leadership para po sa ating mga PNP personnel na apektuhan po nitong bagyo. Kailan po mababalik yung normalcy, Inspector, in terms of law and order in the affected areas? Do you have any time frame? May binigay po sa inyo bang deadline ang inyong pamunuan? Right now po, nagbigay na po ng statement yung ating mga leaders sa PNP na stable na po ang condition ng in terms of peace and order po dyan sa Tacloban. Andyan na po, yun nga, tulad na nabanggit ko kanina, 1,000 PNP personnel po yung natin pinadala doon and they are conducting police operations. Nagkakandak po sila ng checkpoints. Nakikita po natin sa mga videos coming from different news reports na ando na po, nagkakandak po ng checkpoints, ng mobile patrol, and other police operations po yung ating PNP. Katulong po natin yung ating mga kasama sa Armed Forces of the Philippines. So, by little, inch by inch, nagagawa na po nating normal yung situation dyan po sa Tacloban. Yusek, hindi pa po tayo mag-rehabilitate ng Pablo. Nangyari po yung Bohol, hindi pa po tayo nakakapagsimula mag-rehabilitate ng Cebu at Bohol or hindi pa po tapos. Relief and rescue pa rin po. Nangyari ito ngayon Leyte. Ang tanong ko po, may pondo po ba ang gobyerno? Is the government ready to spend for all these rehabilitation projects? At talagang determinado ba itong gawin ng mabilis at dekalidad? May pondo naman po ang pamahalaan, pero siyempre, mangangailangan tayo ng tulong. Yun yung tulong ng international appeal. Kasi nga, in a disaster na ganito ang scale, talagang alam natin yung cause, maapektuhan din yung
treasury at coffers ng pamahalaan. Kasi we want to rebuild talaga these affected communities. Sabi nga, yung Pablo, reconstruction na siya. It's the face yung new communities, na new health centers, new schools, new housing dun sa mga na-affect. So kaya natin. Pero kung sunod-sunod na ganito, kagaya na nangyayari, we also have to rebuild yung areas in Zamboanga na mga nasunog. So I think kung isa lang kaya, kung sunod-sunod like this, you can see the difficulty. And dito magagawa din natin yung private sector to help because private can drive the economy, can drive yung redevelopment nitong mga areas na na-affect. And I really sincerely believe na because that area, Visayas, is very progressive. I've been to Leyte. Very progressive naman ang Leyte. It's very near Cebu. So talagang that will mabubuhay uli yan. May gusto po kayong idagdag, sir? Ayun nga po, gusto ko lang po idagdag sa sinabi po ni Yusek, no. Kasi kamakailan po na kita po natin na nag-declare po ng national calamity po ang ating presidente para po mapabilis yung pag-release ng mga pondo para po sa rehabilitasyon itong mga lugar na apekto. So, sa tingin ko po naman talagang patuloy po yung tulong doon at yung rehabilitasyon ay darating po. Napakaganda nung sinabi ni Yusek, yung mga negosyante, Cathy, choosing to return and build your business there so you can provide employment, rev up the economy again, it's a choice that these businessmen can have to make. At nasa Cebu sila ngayon, maraming nasa Manila. Sana po magdesisyon silang bumalik. Baling muna natin kay Kirby. Maraming salamat, Attorney Margaret Cathy. Sa totoo lang, bago pa lamang lumabas o pumasok itong bagyong si Yolanda sa atin, ay nakausap natin si Asek Leboro ng DOST at maging yung OIC mismo ng Pag-asa at binigyan tayo ng mga meron lang ang katanungan kay Pag-asa, kay Forecaster Perez. Sir, gaano ba kahalaga yung mga bagong kagamitan ng Pag-asa na ma-detect agad yung mga sama ng panahon or kung ano man pong kalamidad yung maaaring tumama po sa ating bansa? Magandang katanungan po yan. Ang Pag-asa po kasi hindi lamang nagre-rely dun sa mga information na nakukuha natin sa ating mga field station. Malayo pa lang po ang bagyo, we have satellite receiving facilities na kahit nasa labas po ng ating air responsibility, approximately 1,000 kilometers away from the nearest landmass of our country, ay nakikita na po natin na may namumong sama ng panahon or may bagyo na posibleng pumasok sa ating teritoryo sa mga darating na araw. So napakalaking bagay po yan at pati na rin po itong mga Doppler radar na kapag mas malapit na sa ating bansa, approximately 400 kilometer radius or 400 kilometer distance from the nearest landmass. Ito naman yung gagamitin natin para sa pagdedetect ng mga paparating na bagyo. So ito po mga equipment, so kailangan po natin ito at lalong-lalo po yung nasira para ma-rehabilitate natin. Meron lang akong follow-up. Dahil, sir, isa sa criticism is meron daw pag-underestimate dito sa bagyong ito dahil yung weather center, halimbawa, ng CNN was already saying category 300 plus kilometers per hour, we were still saying 200 plus kilometers per hour at hindi pa natin tinatawag nga na super typhoon at that point. Bakit meron pong discrepancy at bakit mas mababa ang ating estimates? Napakagandang katanungan po niya. No? Actually, isa yan sa mga questions na paulit-ulit tinatanong sa atin prior to the landfall na dapat sana ay nagamit natin para sa halimbawa, nagtanong na lang yung media ng tungkol sa storm surge sa epekto. So ganito po yan, no? Ang estimate po ng mga weather centers from abroad, yung maximum sustained wind na tinatawag natin or yung lakas ng hangin na dala ng isang bagyo, base po yun sa 1-minute average. That is the system being used by the United States. Ngayon, dito po sa atin, sa Pilipinas, ang ginagamit po natin ay yung 10-minute averaging. That is based from the World Meteorological Organization standard, which is being used not only by the Philippines, but other member countries as well. Japan, just to name a few. Ngayon, ano po ba ang difference ng 1-minute averaging na lakas ng hangin kumpara sa 10-minute averaging na lakas ng hangin? Mas mataas po lumalabas yung sa 1-minute averaging. So, we are not downgrading the strength of the storm or the typhoon. Ito lang po ay base sistema na ginagamit natin, which is different from the system being used by the United States. But basically, nasa typhoon category po tayo. At yung mga kababayan po natin, sana, regardless of typhoon ito or super typhoon, dahil technically, wala pong super typhoon na classification ng Pag-asa. Wala pong super typhoon na ginagamit ang World Meteorological Organization as per their standards. But then, yung iba pong nating mga kasama, probably naririnig nila sa mga ibang bansa, sa
sa media partners from other countries na they're using the term na super typhoon, hence ginagamit din nila dito sa atin. Pero regardless of super typhoon ito or typhoon lang po ito or tropical storm or tropical depression, dapat po yung mga kababayan natin ay naghahanda. Dahil po naniniwala po tayo yung information ay kailangan po natin sa paghahanda at pag yung tao po ay handa. Basically yung sakuna ay kung hindi man po konti wala po talagang panama. We have run out of time. Maraming salamat po sa ating mga panauhin sa pagbibigay linaw sa sari-saring mga katanungan ng ating mga studio audience. Perhaps we'll start from Mr. Perez na rin. Last message po sa ating mga manonood. Sa ating po mga kababayan na nanonood sa ngayon, yung mga information po na pinapalabas ng Pag-asa ay po natin sa pag-prepare in terms of disaster preparedness and mitigation. At as much as possible, yung information lang po nang galing sa Pag-asa na dinidisseminate po natin sa mga partner agencies such as the NDRMC and DOH, the PNP, and other government agencies ay gamitin ng mga kababayan natin para maiwasan yung mga gantong sakuna. Mula naman kay Glidis Malakad, huling mensahe. Para po sa pamilya ko, ingat na lang po kayo tapos yun lang, magpakatatag na lang po. May nawawala ka pang kamag-anak, baka gusto mo manawagan yung mga pangalan nila, sabihin mo na rin. Sa pamilya ng kaibigan ko, yung pamilya niya po ay sila Romeo Mindigo Sr., sila Michelle Mindigo po. Okay. So sa Mindigo family. Mindigo family po, at saka Malakad family. At huling mensahe naman, Cathy. Huling mensahe po mula sa Philippine National Police Senior Inspector Jonathan Del Rosario. Yes, salamat po. Sa ating pong mga kababayan na naapektuhan po nitong ating na Yolanda, wag po kayong mag-alala. Ang PNP po ay gumagawa ng mga hakbang para po kayo matulungan. Tulad nga po ng nasabi ko, nagpadala po na po tayo ng mga personnel at mga tao natin dyan po sa mga affected areas at patuloy po natin ibibigay ang ating mga serbisyo, ibabalik natin ang kondisyon dyan sa mga lugar na yan para po katulad nga na nasabi ni Yusek Herbosa ay mabalik natin, ma-renovate natin, ma-rebuild natin yung lugar na ito. Tutulong po ang PNP para po bumangon yung ating mga kababayan dyan po sa Tacloban at iba pa pong mga lugar na naapektuhan ng ating bagyong Yolanda. So sa amin po sa PNP, patuloy po ang ating efforts para po bigyan ng serbisyo ang seguridad ng ating mga kababayan. Maraming salamat po. At huling mensahe po ni DOH Undersecretary Dr. Teodoro Herbosa. At para naman sa kagawaran ng kalusugan o Department of Health, sana manalig kayo sa aming kagawaran. Talaga po kami ay tututok para madala ang lahat ng serbisyo na medical, public health at mga pangangailangan ng ating mamamayan. At salamat sa lahat ng international community na tumutulong sa Pilipinas at also yung ating mga private volunteers tulong sa ating pamahalaan. Sa kabila po ng mga pag-aari na nawala at buhay na nawala dahil po na dito sa pananalasa ng bagyong Yolanda sa ating bansa, naway wag po nating kalimutan ang mga aral na itinuro sa atin nitong malagim na kasaysayan ng ating bansa. At sama-sama po tayong magdasal para sa pagbangon ng buong Visayas. Ako po, si Cathy San Gabriel. Libo-libo sa ating mga kababayan sa Visayas Region ang halos mauubusan na ng pag-asa na muli silang makaahon sa trahedyang kanilang sinapit nitong nakarang linggo. Huwag po sana nating kalimutan na anumang tulong na maibibigay natin ay tiyak na magsisilbi pong isang hakbang sa muling pagbangon ng ating mga kababayan mula sa bangungot ng bagyong Yolanda. Ako po, si Kirby Cristobal. Sa dinami-rami ng unos na napagdaanan na ng ating bansa, tila ang pag-ahon mula sa mga ito ay naging tatak na ng pagiging isang tunay na Pilipino at sa muli nating pagharap sa isa sa mga pinakamalagim na hamon na ating napagdaanan muli po kita sa buong mundo,
na walang kahit na anong bagyo ang magpapatumba sa lahing Pilipino. Ako po si Attorney Mark Castrodes. Naway nakatulong po ang inyong 2 oras na pagsama sa aming talakayin ang mahalagang isyong ito. Ito po ang Super Typhoon Yolanda, a PTV Special Forum.